Kinikinig ang Bumuton Online Radio, ang music station ng mga OFW sa tibuok kalibutan. Bumuton Online Radio. Hi mga langga! Welcome back to my channel, Bungoton Online Radio. And thank you so much sa mga nag-subscribe. And please subscribe my channel, mga langga. Bumuton Online Radio. Basta, nindot ito ka, Bumuton Online Radio. Natabay! Bumuton Online Radio. Mga katanungan na dapat mong malaman. Mga kasagutan sa mga susing katanungan. Ops, teka lang. Ikaw ba'y naguguluhan? Aba, kinikinig na at manood sa programang Now You Know. Now You Know. Now You Know. Dito lang sa Bumuton Online Radio. Kasama si Kuya Ed. Buksan ang puso at isipan. Now You Know. Now You Know. Magalangga! Magalangga-langga! 10 minutes after 8 o'clock ng gabi dito sa Ontario, Canada. Magalangga, it's a Sunday. Oras sa bansang Pilipinas, 10 minutes after 9 o'clock in the morning. Araw ng Lunes po. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating mga palangga na mga overseas Filipino workers, not only here in Canada, but all over the world, mga langga, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa inyong hurot! Sa lahat ng ating mga followers, mga langga sa Bungoton Online Radio Facebook page, sa lahat ng mga subscribers ng Bungoton Online Radio YouTube channel, mga langga, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat din mga langga sa lahat ng bumati sa aking kaarawan the other day, mga langga. Thank you so much, mga langga, for making my day so happy, mga langga, ha? And so meaningful and hindi makakalimutan, mga langga. Ayan. Kailangan natin magtagalog, mga langga. Ayan, ha? Welcome sa ating segment, mga langga, na Now You Know, sa inyong paboritong Bungoton Online Radio, mga langga. And I would like to say sorry kasi kagabi hindi tayo nakaprogram, mga langga. Ay, parang napagod ako sa trabaho ko kahapon. Ay, kasi, mga langga, kahapon araw ng Sabado dito, may overtime kami. Parang napagod ako doon. Nagpahinga, mga langga. Sabi ko naman magpa-alarm ako. Anak naman talaga ng... Pagka-ring ng alarm clock ng cellphone ko, mga langga, ay bumangon ako at alam niyo anong ginawa ko? Ay, pinatay rin yung alarm. Anak naman talaga ng... No, sorry kapon at hindi tayo nagkasama, mga langga, but this time, mga langga, no? Ay talagang pinaghandaan natin ang araw na ito kasi nga ang ating programa Now You Know, mga langga, ay isang may bisita sa mga sandaling ito. And atin pong makakasama, mga langga, and I'm so very thankful, mga langga, and so proud. Isang karangalan po sa Bungoton Online Radio na makasama ang ating bisita sa mga sandaling ito sa ating programang Now You Know. Sa lahat ng ating mga viewers, mga langga, paki-share sa ating program. Sa lahat ng ating mga mag-share, sa lahat ng ating mga nag-view ngayon, mga langga, rest assured na isasali natin na kayo sa ating paraffle, mga langga, na mananalo ng isang 100 piso load, mga langga. Ayan. Sa ating mga viewers, maraming salamat to Gary Aguila, Birada, DJ Ed Bungoton. Maraming salamat. Magandang hapon, magandang umaga sa iyo, Kas. Monitor po yan dyan sa may Butuan. Jobert Oblad, good evening, Ninong. Regards me sa tanan, God bless. To Jobert Oblad, Ihado, mga langga, na nasa Toronto, magandang gabi. Joey Bank Macolom, sa on trip na punta, pre. Maraming salamat to you, pre. And Antoinette Zoprok, mga langga, hello and all. Maraming salamat to Ma'am Antoinette. She is watching now from Alberta, Canada, mga langga. To Kinji Riz Von Haramilya na imbag na rabi, kada kayo amin, mga palangga na ko, mga Ilocano, mga langga. Good evening, boss. Antoinette Zoprok, kumusta, idol?
To Father Arnel Cortez, mga langga ng Anglican Church ng Davao City, dati kong kasamahan sa RGME Super Radio Davao. Magandang gabi o magandang umaga sa iyo, Pads Arnel Cortez, mga langga. To Anthony Zoprok, Sir Dandol, salamat. To Bido Abanggan, salamat sa paberbay. Salamat, way sa payan na Bay Bido, mga langga. Si Bay Bido, kapitbahay ko lang dito sa aking village sa Ontario, Canada. At magandang gabi din kay Ma'am Ana sa kanyang kabiyak at sa lahat ng sa lahat ng mga kapatid ni Ma'am Ann dito sa Ontario, Canada. Magandang gabi sa inyong lahat. To Conrado Quales, good eve, Ludi. Shout out po sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Ludi. To Virgil Masamayor, mga langga, ang presidente ng Hukbong Bisaya dito sa Ontario, Canada Press. Magandang gabi and say hi to Ma'am Irene. To Joyce Istalani, mga langga, good morning, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Joyce Istalani. Mga langga, huwag kayong magtaka bakit Mayor yan sinasabi ng aking mga classmates. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sinabi ko na dito noon, mga langga, sa aming klase when my college time, mga langga, lagi akong ini-elect ng mayor sa klase ng mga classmate ko. O hanggang ngayon, ang tawag nila sa akin, hindi Jan, hindi Ed. Kung hindi, Mayor. Anak naman talaga ng... baka magkatotoo ito pag uwi natin ng Pinas. Anak naman talaga ng... yung mayor sa amin, wag ka mag-alala. Hindi yan mangyayari na maging mayor ako sa ating munisipyo. Mayor ako lagi doon sa aming klase, mga langga. Mate Joyce, maraming salamat. So, Francis Gary, iko na nasa Oxford, United Kingdom. Iko, magandang anong oras na ngayon? Bidardo Bobits Ongkoy, good morning mga katingal boy. Sa lahat ng mga butchers din sa Digdo Bobits Ongkoy, pre, magandang umaga kay Boss Noknok ang Boss Tupe. So, Anthony Zoprok, pinatay ang alarm at bumalik sa tulog. Yung natulog talaga ako bumalik kasi medyo medyo pagod. Sabi ni Iko, mga langga, watching with my wife here in UK, Brad. Oy, Ma'am Kat, magandang anong oras na nga? Paki-message nga. Edwin Ravilo, shout out naman tank lang makalakas idol. Oy, Edwin Ravilo, maraming salamat to you. Sabi naman ni Arnel Cortez, Fads Arnel Cortez, regards to ni Kapitan Pre, mayor naman di ay ka, anak naman talaga na. Mayor noon sa klase, mga langga, ulitin ko kasi yung mga classmate ko lagi, tinatawag akong atawag niyan, mayor sa aming klase, bakit iwan ko lang lagi akong ini-elect. Sabi naman ni Jipong de la Serna, shout out mga best, mga bay sa North Cotabato, rock and roll. Shout out GR Sayas, Boss GR. Magandang gabi. Yan yung pinakasikat na sales consultant, mga langga, sa Toyota Alberta na dati butcher, mga langga. Sa lahat ng mga problema nyo sa mga sasakyan, just message sa Boss GR Sayas. And to Cleopatra Lozano, mga langga, gandang umaga, stay safe, magandang and stay healthy. Maraming salamat, Cleopatra Lozano, and sa lahat ng mga followers ng Sonata ni Ayat, Internet Radio Broadcasting, and Sense House of Beats dyan sa may Kawayan, Isabela, na imbag na aldaw kada kayo amin, mga langga. So George Imalay, shout out me bro. Pare George na nasa Maple Leaf, Brandon na Manitoba, magandang gabi sa lahat ng ating mga kabutchers dyan sa may High Life, mga langga, dyan sa may Dipawa, dyan sa may Alberta, sa may GBS, Cargill, dito sa may Mississauga, sa Seafood City, dyan sa may Gulf, mga langga, ang Cargill, mga langga, sa lahat ng ating mga kasamang butchers dito sa all over Canada and entire the world, mga langga, lalong-lalo na sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong hurot. Itong daddy ni Boss George Imalay, mga langga, no? Talagang malaki ang aking utang na loob nito, mga langga, when I was working in Digo City Slaughterhouse for supporting me, mga langga, while also working as radio broadcaster doon sa Davao City, mga langga. Yan. Oy, maraming salamat pala sa Mindanawanonline.com, mga langga, sa feature article na ginawa sa atin, mga langga. Pakibasa doon. Nakapost na rin yan sa ating Bungoton Online Radio Facebook page. And special thanks to Bukidnon Online, Mindanawan.com pala, mga langga, no? Mindanawan.com, and special thanks to Bukidnononline.com, mga langga, sa news article din na ginawa. Thank you so much sa Maria Irene Savannah Asirios, mga langga.
Ito yung pinakasikat na vlogger sa New York, USA, mga langga. Grabe. Ulitin ko sa lahat ng ating mga tawag yan, sa ating mga nag-monitor ngayon sa ating live. Maraming salamat. Paki-share sa ating programa. And True North Food me bro. Carman, Manitoba. Ay, di na ka sa may pulip. Anak na maakala ko sa may pulip eh. Sorry. True North Food sa Carman, Manitoba. Maraming salamat sa information na Boss George Imalay. Mga langga, oras ngayon sa bansang Canada, mga langga, it's 19 minutes after 8 o'clock ng gabi, araw ng linggo, and 20 minutes after 9 o'clock ng umaga, araw ng Lunes dyan sa bansang Pilipinas. And once again, welcome to Bungoton Online Radio sa ating segment na And Now You Know, mga langga. And this time, mga langga, sa akin ng nasabi sa unahan, pasensya na kasi Tagalog ko, ha? Ito talagang Tagalog ko, mga langga, minsan. Kung hindi matigas, alam mo yung paputol-putol? Hindi tuloy-tuloy ba? Kasi alanganin talaga yung Tagalog ko. Kahit nung nag-college pa ako. Pero okay lang naman kasi nakapasa naman sa subject na Filipino, mga langga. Pero talagang medyo alanganin siya. Pero kung writing ng Tagalog, kahit piyung-piyungan ko pa yan. Ano yung piyung-piyungan? Yung pikit-pikitan ba? Pero magsalita, patay tayo dyan. Kung magbisaya tayo, sulat at salita, kahit magdamagan pa tayo. So surrender talaga kayo sa akin. Kasi non-stop yung aking bisaya eh. Rapapap ba? Kung sa Armalite pa yun, mga langga, rapapap. Ano yung rapapap? Yang walang stopin ba? Tuloy-tuloy. Kung English naman, wag niyo akong subukan din. Baka malagay ka sa langanin sa akin pag mag-English na. Masusubukan din yung aking mga natutunan sa college. Yung English ko, yung pronunciation, talagang mahirapan talaga sa akin. Yan. Pero mga langga, pipilitin ko talagang magsalita ng Tagalog kasi mga langga, sa akin ang sinabi sa inyo, makakasama natin ngayon sa ating Now You Know, mga langga. Please welcome, mga langga. Ayan. Si Mr. Alex Banaag, siya po ay National Representative, United Food and Commercial Workers sa Canada, Board of Member, UFCW, Minority Coalition, and Steering Committee Member, Filipino Workers Network in Canada. Sir Alex, isang magandang gabi sa inyo dito sa bansang Canada, isang magandang umaga galing sa Pilipinas na ating mga viewers. Maraming salamat sa panahon na binigay sa Bungoton Online Radio, sir. Good evening sa iyo, Sir Ed, and also dun sa mga followers mo dito sa North America at sa buong mundo. And maraming salamat, sir, and for, actually, mga langga, nag-chat kami ni Sir Alex Banaag, and I was so surprised also, and I was so happy because why? Akala ko, mga langga, ang coverage ng naabot ng Bungoton Online Radio Facebook page and Bungoton Online Radio YouTube channel, akala ko yung nasa malapitan lang ba? Sa Bisaya pa, Tugkaran, mga langga. Malayo-layo na pala itong naabot ng ating Bungoton Online Radio. Maraming salamat sa inyo, mga langga, ha? Now, nag-chat kami, mga langga, and nagpalitan kami ng mga mensahe ni Sir Alex, and I was so interested to cover and feature his life, mga langga, while nandito sa bansang Canada. Now, before that, mga langga, let's give Sir Alex Banaag for his opening statement. Taga saan si Sir Alex Banaag sa ating bansang minamahal na Pilipinas? Sir Alex, please go ahead. Okay, so ako po si Alex Banaag. Ako po ay National Representative at Labor Advocate ng UFCW. Sa Pilipinas po, ako po ay taga Alabang, Muntinlupa sa labas. And, ang father ko po is taga Batangas and Quezon, pero yung aking grandfather is from Bisaya. So sabi nga nila, pagka Bisaya ka, traveler ka. Right? So yung aking lola ko po at saka mother ko is from taga Alabang, Muntinlupa. So dumating po kami dito sa Canada noong pong July 1998 as skilled immigrant status. Matagal na, sir.
So, 19... meron ako siguro kami mga 20 to 23 years dito sa Canada. Wow. During that time, napakadaling pumasok sa Canada kasi talagang depende yan sa sa government eh. So that time ang government, I think that was liberal government, talagang napakabilis ng process. So yung aking application nun is idinaan ko sa agency kasi that time when I was in the Philippines, nagtatrabaho ako sa Purina, Philippines, right? So as a parang vet at saka ahente, so kung saan ako napupunta, so ang ginawa ko na lang is nag-apply ako sa sa agency, and then yung agency ay nag-process ng papeles ko. So ipinasok namin siguro walang 7 to 8 months, may tawag na sa akin ng ang Canada para interviewin yung family ko. So, ano yung naging pagdating mo dito sa Canada, sir? Yung application mo, anong trabaho nga nun, sir? Pagdating mo dito sa Canada, yung application mo from Pinas? So, ganito muna, no? So, ano yung nagtulak sa akin para Yes, pumunta dito sa Canada? So, unang-una kasi, during that time, during the early 80s and to 90s, nandyan pumuputok yung tinatawag na globalization eh. Di ba? So, sabihin, nandyan yung marami mga Pilipino na nagpupunta sa Saudi, nagpupunta sa iba't ibang bansa, right? So, sa amin, dun sa feed industry, tatlong beses kami binili ng multinational eh. So pagka binibili ka ng multinational, wala kang job security eh. So maaring kung saan sa ka mapunta. So doon ako nag-focus na pumunta sa mga ibang bansa para masuportahan ko yung family ko. Okay. Yeah. So pagdating ko dito sa Canada, so syempre yung the whole family, right? Ako, misis ko, tsaka yung aking 1-year-old. So, dumating ako dito sa Canada, dahil veterinaryo nga ako, yun yung ginamit ko na parang dokumento para mabilis makapasok dito. Okay. So, pagdating ko dito sa Canada, may mga offer sa akin trabaho na sa Quebec naman. Siyempre, pag nasa Quebec ka, kailangan mo ng second language, which is French. Okay. So, and then dun sa aking profession, kailangan kong bumalik sa school. So, that time ang wife ko is she's pregnant dun sa aking second and talagang mahirap. Talagang sabi ko, ano ba ang gagawin ko dahil mahirap talaga eh. So, syempre, ang kagandahan sa ating mga Pilipino, meron tayong tinatawag na yung bang lakas ng loob na whatever happens, talagang gagawin natin to move heaven and earth. So, that time, right? Nakapasok ako ng trabaho sa Maple Lodge Farms. So it is a poultry processing plant. At ang ano ko doon sa Maple Lodge Farms is from 2 p.m. up to 10 p.m. ng gabi. Okay. And then pagkatapos noon, pupunta ako sa isang trabaho ko sa United Parcel Services sa UPS. So from sa UPS nagtatrabaho from 11 p.m. to 4 a.m. ng madaling araw. So grabe, dalawang trabaho pala. Talagang nag-double job ako. Okay. Kaya sabi ko na talagang napakahirap pagka nagsisimula ka. Yes. Kaya nga sabi ko sa mga dumadating dito sa na konting tiyaga lang. Kasi marami dito, kagaya ko, veterinaryo ko, right? So, mahirap, parang nahirapan ako nung una na parang dunutin yung pride ba, di ba? So, siyempre, kailangan mong iisipin na ano ba unahin ko, yung pride ko, yung family ko. Siyempre, yung family ko. Correct. Right? So, doon nag-start lahat. So, nung medyo establish ako doon sa aking dalawang trabaho, and then si Mrs. is nag-aral siya, at sa ngayon is nasa tatrabaho siya sa bangko, sa Scotiabank. Wow. Ang ano ko nga, sa mga kasama natin mga Pilipino na bago dito na kailangan mong magtiyaga. Tsaka kung ano man pride, dulokin mo yung pride, and then kung ano yung nandiyan trabaho, kunin mo. Huwag ka munang mamimili. And then pagka nakapag-establish ka ng kunti-kunti, and then saka lumabas sa box. Right? So, nung nasa Maple Lodge Farms ako, sabi ko sa sarili ko, ako ba'y tatanda na dito sa katay ng manok o sa pagpapackage ng mga manok, 'di ba? Oo. Kung ginawa ko is may mga parang school yung UFCW, and then nag-schooling ako. May mga online schooling,
Wow. And then doon sa online schooling na yon, I was trained to be a steward doon sa workplace, and then doon I do represent yung mga coworkers ko, right? So doon nagsimula yung yung labor advocacy. Wow. And then nung nasa UPS naman ako, doon naman nag-start yung training ko doon sa health and safety. So, yun naging daan sa akin para makapasok dun sa aking position ngayon. Now, sir, yung nagtatrabaho ka sa Maple Lodge Farm, no? Taga-packing, manok yun siya, sir, hindi yun sa swine. Yes, Manok. yes, yeah. Ang particular mo na trabaho doon, talagang nasa linya ka, nagpapacking ng mga kinakatay na manok, tama? Yes. Merong bali doon is yung buong process ng manok, yung pagbuhay siya, and then ipapasok mo doon, kakatayin siya, then in the end of the day, nasa box na siya. So the whole process is nandun lahat. No, ilang taon ka, sir, nagtiis at sinasabi mo nga, no, nahirapan ka din because why? Nilunok mo yung pride mo because you're working as veterinarian before in the Philippines before going in Canada. Now, ilang taon ka nagtrabaho doon bilang parang worker doon na taga packing nga ng kinakatay na manok, sir, sa Maple Lodge? So nung when I was hired sa Maple Lodge Farm, since napunta ko doon sa tinatawag nilang packing, right? So Okay. let's say yung tinatawag nilang parang kinakat mo yung chicken in cut 9, right? Yung 9 pieces yung Okay. yung kanya cut 9. So nandun ako. And then nagsimula akong pag may mga opening sa ibang department, nag-a-apply ako. Parang ladder yan na packet ka ng packet. So Okay. and then dumating sa point na nasa shipping ako, shipping and receiving, sa health, sa tinatawag na nilang marketing, yan. So doon ako nagpursige. So nagamit ko yung aking skills doon sa marketing. So, tawag niyan, at least, ilang taon yun, sir, kaya? Hanggang So, doon maabot siguro mga, sabi natin mga 8 years. 8 Wow. years yun. Ganun katagal, sir, at talagang Matagal. nagtiis ka, no? Yeah. Nagtiis ka. Then, And then doon sa 8 years na yun, kasama yung UPS. yun na yung UPS, yung... Anong trabaho mo nga doon, sir, sa UPS? Sa UPS, well, parang kami yung nagsasalansan ng mga boxes doon sa mahabang trailer. Yan. Pero separate, malapit lang din yun doon sa pinapasok. Actually, that time, Farm. yung Maple Lodge Farm is nasa Mississauga, and then yung UPS is natin doon sa Toronto, sa Jane and Finch. So meaning, sir, this time... Jane and Stills. Yes. As this time, you are now living in Toronto. Yes. So ngayon, isa lang trabaho ko. Ito na yung trabaho mo. Yes, Now, yeah. sa susunod kong katanungan, sir, kasi nga sinasabi mo na talagang nagsimula ka from scratch din, no? At talagang nilunok mo yung iyong pride na yung trabaho diyan, kutsilyo na ang gamit mo na dati, ballpen, notebook, ano? Tama ba, sir, sa Pilipinas? Yeah, Now, tama yun, yeah. anong nagtulak ka, bakit pinili mo at nagustuhan mo ang trabaho bilang rights advocates for all workers, especially OFW here in Canada, sir? Nasa Yeah, loob kasi- yan o ano? Kasi ganito yun right? So nung nasa workplace ako, nakikita ko yung nakita yung mga kapwa natin Pilipino, right? Kasi tayo mga Pilipino, ang isa sa ating mga is ang sabihin natin weakness na nagtatrabaho tayo, focus tayo sa trabaho. Yes. Nagfo-focus tayo sa trabaho, kung ano man iutos sa atin, gagawin natin lahat yan. Minsan nga, kung meron tayong break time na, let's say, 1 hour, 30 minutes, yung 30 minutes na break time, hindi mo na uubos Minsan hindi ka nagbe-break time, tatrabaho ka lang. Minsan, ganun nangyayari sa mga kapwa natin Pilipino. Dito sa Canada, right? Kung mapapansin mo, yung mga Canadians, right, yung mga puti. So, pag sinabing break time yun. Sasagarin nila yung 30 minutes Right? Yeah. Kung let's say ang pasok mo is from 7 to 3:30 o 4 o'clock, clock out na sila. Ang Pilipino nasa linya pa Nasa linya pa yung Pilipino, di ba? Right? So, sabi ko sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila. Kasi nasa atin lagi yung tinatawag na utang na loob Mhm. Na sabi natin, kasi siya yung nagpasok sa akin, tinanggap na ako dito. So, yung papaltan mo ng, alam mo na, Servisyo. Oo. ng serbisyo. So, ang tanong is,
hanggang kailan mo babayaran yung serbisyo na yon. Mhm. So sabihin is dumating ka dito sa Canada, nagtrabaho ka, they know that you have skills. So ibig sabihin, hiner ka nila na tama lang na palitan mo yung trabaho na ibinigay sa iyo. Na nandun yung passion mo sa trabaho. Mm. Pero yung magpakamatay ka sa loob ng magpakamatay ka sa gutom sa loob ng planta o something, Ibang usapan na yun. ibang usapan na yon. Huh. So, ang inaano ko sa mga kasama natin Pilipino na merong kagaya ng merong tinatawag na mga batas, right? Yung tinatawag na Employment Standards Act na ibinigay sa atin ng let's say, gobyerno na dapat yung batas na yon susundin natin. Mhm. Yan. Now, sir, nung nagsimula ka dyan sa trabaho bilang isang right advocates ng tawag niya, ng grupong, ano yung grupo mga sir, dyan sa may itong United Food and Commercial Workers, Yeah. UFCW. UCW, okay, yeah. Sir, worker ka na ba dati diyan sa doon sa pinapasukan mong sa pinapasukan mong planta? Oh, bali actually that time is steward ako. So ang as a steward, ang trabaho ko is ako yung nagre-represent doon sa mga kapwa ko nagtatrabaho kung sakali meron silang naging problema sa trabaho, pag tinawag sila ng HR, ako yung nagre-represent sa kanila. Now, during that time, sir, hindi ba dumating sa punto na, kasi hindi nawawala sa ating mga Filipino, especially that we are, what you call this, para bang tayo'y bisita sa bansang Canada, hindi ba dumating sa point na para ka ring naka-feel na kaba, takot, na baka may mga grupo o tao o company na babalik sa'yo, especially that you are standing in front sa mga kasama mong mga empleyado, especially if they have complained against the company like that? Hindi naman kasi unang-una bali yung akin namang representasyon sa kanila is nakaagapay yung tinatawag na parang collective agreement, right? Mhm. So ang collective agreement is parang libro yun, parang Biblia yan na lahat ng pinagkasunduan ng company, ng employer at saka ng empleyado is nandoon sa book na yon. So, yung nasa book na yon, yun ang aking tinitingnan kung tama ba, lahat ba sila ay sumusunod doon sa nakasulat sa libro na yon. So, yun yung parang batas doon sa loob ng pagtatrabaho. So meaning that time, that company already had a union, right? Because Yes, meron na sila. Oh, yeah. so meaning, papasok ang grupong United Food and Commercial Workers sa isang institusyon o isang company if that company already had established a union, correct? Yes, meron na 'yon, yeah. So kung for example, yung Maple Lodge Farms is may union. So ako yung nagtatrabaho doon na pinili ko para magrepresenta doon sa mga kasama ko doon sa loob ng trabaho. Parang steward. Yeah. How hard working sa ganyang klaseng trabaho now thinking that there is already guidelines, the rules na naka-establish diyan sa libro when that union was created. Mayroon bang how hard or madali lang sa'yo? Actually, sabihin natin mas madali na mahirap dahil let's say unang-una is kung let's say paborito akong tawagin ng HR kasi gawa ng mangyayari may sa mga Pilipino involved, right? So syempre ibabase ko yung decision ko kung ano yung nasa libro kung tama ba. So Okay. may mga pagkakataon na magagalit sila sa iyo na bakit mo kinampihan yan, ganun, mga ganito, ganire, right? So pinapaliwanag ko sila na ito yung ito yung let's say nahuli ka sa na late ka at Okay. yung na late ka ng ilang beses na. Mm-mm. Right? So may mga ruling, merong tinatawag na company policy na dapat 'yun ay sundiin ng isang manggagawa. Mm-mm. May policy yung company na dapat mong sundin. And Kasi then
Nandun yan sa libro din eh. Ano? Nasa libro yan, oo, yan. Nasa libro yan eh. So, kailangan ipaliwanag sa kalan na sa susunod, alam mo na alas 12 dapat nandito ka na. O alauna nandito ka na. Oh, wag ka nang mapalitlit. Oh, wag ka nang uminom ng marami paglinggo. Oh, para di ka malit. Now, sir, sa trabahong iyan kasi talagang pinasok mo yun eh. Parang iba din yung kasi magpapasok ka sa isang trabaho o magpe-perform ka ng isang trabaho na parang without passion ba? Can I ask question, sir? Go ahead. Yung pagiging right advocates ba, nung sa Pilipinas ka ba, nasa dugo mo na yan? Actually, nung nasa Pilipinas, during that time when I was in, I think, yun nasa university, na-involve ako sa sabi nating university, sa politics, naging member din ako ng LFS, naging ano rin ako. Sir, yes. Maputol kita. Para sa kalaman ng lahat, mga langga, magkasama pala kami ni Sir. Yeah, so naging ano din ako, naging student body rin ako dun sa university, sa Central Luzon State University. At saka naging ano din ako, nasa school organ din ako. So ako yung gumuguhit ng mga caricature doon sa aming school newspaper. So, meaning sir, mula sa Pinas, may kuwan ka na eh. Nasa dugo mo na ang ganyang klaseng trabaho at that's why, sa tingin mo, laking tulong ba yun na you have this kind of job here in Canada? Yes, naging sabi nating malaking tulong din dahil kasi yung meron kaming may background di ba? Nandun yung nasa ano mo yung bang actually sa Pilipinas may mga ganun din na let's say mga union din, dito sa Canada may union din. So halos sa pareho lang, pero ang sinasabi ko sa mga kasama natin dito sa Canada na huwag kayong matakot sa let's say sa union dahil una-una ang union naman kasi is kayo naman magdadala niyan eh. Kayo magdadala dun sa trabaho kung sakasakali. Let's say for example, itong si company ABC is okay naman ang ano sa inyo, ang pagbibigay sa inyo ng let's say sahod, benepisyo and everything. Ang tanong ko sa kanila, kailangan nyo ba ng union? Kung masaya kayo, that's fine. Kung kayo ba'y nahihirapan, hindi kayo sinasweldohan ng tama, o something, kung may problema ka sa trabaho, at meron bang, let's say, hindi safe yung trabaho mo, o sa tingin mo na naapektuhan yung health mo sa trabaho mo, then yun yung time na siguro kailangan mong tumawag at humingi ng sa union, ng tulong sa union. Itong National Representative and United Food and Commercial Workers in Canada, nasa opisina ka na sir, hindi ka na sa company? Nasa office ako, bali kami ang tumutulog sa mga local unions namin. So let's say for example, last 2 years ago I was in Alberta, tumulong kami sa strike dun sa grocery store. So nasa labas ako, so nasa picket line ako, kasama ko yung mga members namin. Ilang taon ka na nagtatrabaho? Kasi nung dati, parang parang binigyan ka lang ng trabaho doon nilagay ka lang doon as representative sa mga empleyado doon sa Maple Lodge Farm. Na talagang nag-workout sa kanilang mga concern against towards the company, not against, towards the company. So sorry for that. Now, sa national representative, bilang isang national representative sa United Food and Commercial Workers sa Canada, opisina sinabi mo, no? Ilang taon ka na dyan, sir? Actually, nasa national office na ako ng, I should say, maybe 12 years na ako. Matagal na. 12 years na ako dito, yeah. Wow, matagal-tagal na rin. So, ang representation ko as a national representative is across Canada. So, minsan tatawagin ako sa British Columbia, minsan tatawagin ako sa East Coast, dito sa Alberta. So, kung saan ako napupunta minsan. So, itong pandemic lang, nandito ako sa Toronto, at gawa ng hindi kami pwedeng lumabas ng probinsya. Now, sa sinasabi mo, you're covering a lot of labor unions, no? Actually, mga members namin, yung mga members namin. Mga members niyo. Mga ilan yan sa ngayon, sir? Kung susumahin natin para meron kaming 250,000 members across Canada.
right? So, yung mga member namin na yon, yung mga nagtatrabaho sa Maple Lodge Farms, nagtatrabaho sa Maple Leaf Farms, nagtatrabaho sa Maple Leaf Foods, nagtatrabaho sa Cargill, nagtatrabaho sa Loblaws, nagtatrabaho sa No Frills, sa Swiss Chalet. So, marami. That's individuals, that 250,000, right? Yes. Okay, Dito now- sa Canada. Sir, sa paghawak ng mga kaso, no, kasi matatawag nating right advocates ang United Food and Commercial Workers Group Organizations Canada. Now, pwede mo bang ma-share sa amin kung ano yung parang sa tingin mo mabigat o malaki na kaso na hinawakan ng opisina nyo na na-resolve din ninyo na nag-complain din yung isang empleyado towards their company? Marami ba? Marami sila. At ano kaya yung kahit isa lang? Teka, masyadong ano yung parang pwede mong gawing specific? Ano yung normally na mga kaso na or mga complaint na binibigay ng ating mga empleyado sa inyo at inyo din ni-resolve at tawag Okay. yan, So, dun sa mga kaso, let's say for example sa mga let's say sa union, right? So, kunyari, let's say itong si company ABC, meron silang for example union, right? So, kasi for example hindi nabayaran on time, right? So, pagka hindi nabayaran ng on time or something, let's say kunyari ito mas maganda. Yung let's say hindi nagkaroon ng hindi magandang let's say patakbo sa loob ng workplace na walang safety yung machine, and then nagkaroon ng accident. Okay. Right? So yun yung isang mga kaso na nangyayari na niresolve namin na dapat magkaroon ng health and safety committee doon sa loob ng planta na dapat is ini-inspection yon nung tinatawag na health and safety doon sa loob ng planta na nandun yung management, nandun yung mga miyembro. Right? So kung sakasakali na find out na hindi safe yung at nagkaroon ng aksidente, so doon papasok yung union para asistihan yung miyembro. O say for example, nagde-defogging ka o nagde-disinfect ka ng at walang proper PPE yung empleyado. So nandun yung union para i-check na dapat yung empleyado merong proper PPE para doon sa safety net nung empleyado. So kung sakaling hindi na-resolve yun, doon papasok yung tinatawag na grievance procedure. So yung grievance procedure, yun yung tinatawag na pagbibigay ng sabihin nating kaso doon sa company. Right? So go ahead, sir. Yeah, so pagka let's say nagbigay ng kaso yung union doon sa company, so kailangan i-resolve yon. Pagka hindi na-resolve yon, papasok yun sa arbitration. So saang proseso pumapasok na yung grupo ninyo? Doon na papasok yung government. Pagka pumasok na yung yeah. Now, maliban doon sa concern on safety sa mga empleyado na talagang tinututukan nyo din once you receive a complaint from your member. Maliban doon, ano pa ang normal na mga issues na mga issues. So for example, yung tinatawag na yung nasabi yung parang Bible natin, yung collective agreement, right? So yung collective agreement, ito yung mga agreements na negotiate ng union doon sa mga miyembro, right? So let's say nandun yung dagdag sahod, nandun yung benepisyo, nandun yung let's say yung mga holidays, yung vacation, yun yung mga lengguwahe sa collective agreement. So once na yung company is binayolate niya yung collective agreement, doon papasok ng union. Okay. Doon, let's say, for example, ako, right? Ako yung empleyado, sabihin natin hindi ako binayaran ng statutory holiday. So, meron akong karapatan na ng hinaing ko na bakit hindi ako binayaran. Okay. Yung mga ganon. So, doon papasok yun, o kaya naman yung schedule. Maraming mga yung pwedeng mangyari kung sakasakaling binayolate ng
company, yung tinatawag na collective agreement. Pumasok tayo doon sa paano kung sakasakaling walang union yung manggagawa. Kasi normal kasi yan na mayroon ding mga mayroon ding mga company na walang na established na union because the company may be doing their part, in giving all the benefits, all their obligations and responsibility to their employees, sir. Please go ahead. Inaano ko yung tungkol doon sa, let's say, yung mga, sabi natin undocumented o kaya yung nasa agency workers, right? Dito sa Toronto, marami tayong mga kapwa Pilipino na nasa agency, right? So kasi sila yung minsan yung mga undocumented workers na pagdating sa siyempre kailangan nila magtrabaho, minsan papasok sila in cash basis. So ang gusto ko lang ibigay na impormasyon sa kanila na even though na ikaw ay agency workers o let's say undocumented ka, agency worker ka, meron paling batas na pumoprotekta sa iyo. Yung tinatawag na Employment Standards Act. Right? Okay. So yung Employment Standards Act, nandun yung minimum wage. Let's say, ang minimum wage sa Ontario is $14.25. Kung ikaw ay agency worker at kumikita ka ng $12, ano yun? That's a big question mark. Right? So dapat, kung agency worker ka at nagtatrabaho sa isang, let's say, meat plant, kailangan sumweldo ka rin ng $14.25. At saka kailangan bayaran ka rin ng overtime. Let's say, for example, di ba, ang ating, usually, sa nagtatrabaho tayo ng mga 8 hours lang, minsan 12 hours, pinagtrabaho ka ng 16 hours. So, doon sa 16 hours na yun, kailangan meron kang time and a half. Right? Okay. So, dapat, bayaran ka ng time and a half ng company, miski agency workers ka. O kaya yung vacation. Yung mga public holidays, kagaya New Year's Day, meron tayong 9 public holidays, yung New Year's Day, Public Day, Good Friday, Victoria Day, Labor Day, Thanksgiving, Christmas, Boxing Day. Yun yung mga public holidays na even though agency workers ka, karapatan mo din yun. So kasi para sa kalaman din ng lahat, kasi mayroon ding mga trabaho dito, example, agency kami from Pinas, nakapunta kami dito. Dito din, marami kasing trabaho sa Canada, mga langga. Ang problema dito, worker. Sa ayaw natin, hindi, mga langga. Totoo yan. Now, may mga agency din dito na, tama ako sir, may mga agency din dito na yun yung kumikiter doon, kumukuha ng mga empleyado na gusto magtrabaho, na nakakontrata din yung agency doon sa kanilang mga employer. So, ang usually sir na trabaho na pinapasukan ng ating mga kababayan sa mga agencies, anong trabaho sir? Kasi sa pagkakaalam ko, paglilinis ng bahay ang mas maraming trabaho dito eh. Actually, ang nangyayari kasi ngayon, right? Kung nababalita mo sa Pilipinas, ang problema sa Pilipinas ngayon, tinatawag nilang yung contractualization right? Ang contractualization, putok na putok sa ano yan sa Asia yan ngayon, yung contractualization pumapasok na dito sa North America. Okay. Right? Pag sinabing contractualization, yan yung pag-hire ng mga agency workers na minimum wage, walang benefits. Kasi malaki yung natitipid nung employer dun sa pag-hire ng agency kasi wala silang babayarang benepisyo, wala silang babayarang insurance, right? So, yung agency magtatrabaho lang doon. Kailangan lang ng 10 agency worker po, trabaho lang doon. After ng trabaho, alis na. So, pwede lang sibakin the next day. Pwede lang paltan the next day. Ganun kasimple. So, yung contractualization pumapasok na dito sa North America. So malaking threat yun doon sa mga empleyado na, sabihin natin mga full-time workers. Malaking threat yun. In what way, sir? Please go ahead. Sabihin natin, for example, right, na let's say ako, full-time worker ako, right? So, I've been in the company, let's say, 15 years. And siguro, within 5 years, mag-retire na ako. Paano kung sakasakali, mangyari is nag-hire sila ng agency workers. So, yung agency workers na yun, syempre, ite-train ko. Baka in the next days, yung agency workers na yun yung pumalit sa akin. Right? Yung mga ganon. Kung paano kung sakaling wala akong union,
pwede akong sibakin ng employer ko the next day at ipalit sa akin yung agency worker. Kasi I've been working here for 15 years, kumikita na ako ng $20, and then ipapalitan sa akin, pwede na sweldohan ng $14 an hour. Buti na lang may online radio ako. Yeah. So yun yung mga mga sabihin natin problema na in the future na pwedeng mangyari. But out of this moment, wala naman din bang may control ba ang kwan dyan? May control ba ang United Food and Commercial Workers, yung opisina niyo? Yeah. Meron kasi actually kung sakasakali na ang patrabahuhan si Company ABC is merong union, pwedeng kontrolin ng union yung pagpasok ng agency workers. And then on top of that, pwede namin tulungan ng agency workers na makakuha sila ng full-time job dun sa loob ng trabaho. Yun ay ipapasok natin dun sa collective agreement. Yes, but to those companies that walang union, hindi pwedeng maka-intervene ang United Food and Commercial Workers group? Depende yun sa depende yun sa mga nagtatrabaho doon sa loob, right? Okay. Right? So depende sa kasi kung gusto nila, kung let's say napipili nila na violate yung, let's say na merong intense bullying sa loob ng trabaho, yung dignity and respect nawawala, and then nandun yung, let's say hindi walang safety dun sa trabaho, right? So kung sa tingin mo nandun na yung mga signs na yun, and then pwedeng kayong tumawag sa akin, and then we could talk. Now, tawag niyan, sir. Sunod kong katanungan, no? Because we are discussing also now that the job and responsibility ng inyong grupo. Paano kayo at ang inyong opisina makapagbigay ng legal na tulong sa mga kababayan natin mga OFW dito sa Canada? In what way and how? Okay, that's good. So actually ang UFCW, meron kaming tinatawag na mga partners, ano? So yung mga partners namin kagaya nung yung Migrante Canada. Ang Migrante Canada ay partner namin yan. Yung Migrants Community Center, yung sinabi ko si Jason, and then yung Center for Spanish-speaking people. So ito mga partner namin ito, meron silang legal advisor, meron silang nagbibigay sila ng legal assistance, meron din mga advocate sila na tumutulong sa translation kung sakasakali merong language barrier. And then yung mga yon ay tumutulong sa kanila kung sakasakaling meron silang problema sa, let's say, yung isang kaso na tinulungan ng mga Pilipino, mga taga Benguet to no. Ito mga taga Benguet is nagtatrabaho sa may Windsor sa farm. So ang naging problema nila is merong mga mga nagtatrabaho sa mga agriculture, so mahawak sila ng mga pesticides. Okay. Right? So siyempre pagka pesticides nandun yung chemical, so nandun yung tinatawag na pagdidelikado ng kanilang health, no? So lumapit sila sa amin at sinabi na ganito yung kanilang trabaho, ganito yung na yung tinutuluyan nila is para silang sardinas, right? So sa isang bahay naroon sila siguro 15 sila. Yung mga ganon, tsaka merong intense bullying, tsaka yung nalalabag yung kanilang human rights dun sa loob ng trabaho. So lumapit sila sa amin, tinulungan namin sila. So if they have a concern regarding those subject matters na diniscuss mo, they can contact you, sir. Pwede kaming kontakin. Ibibigay ko yung number ko sa inyo, and then i-connect namin kayo doon sa aming mga partners, yung Migrante Canada, MRCC, at saka yung Center for Spanish-speaking people. Now, so meron silang mga legal associates na pwedeng tumulong. Now, sir, kasi pag mag-discuss tayo at mag-istorya ng rights kasi, yung iba parang mainit Alam mo yung lalong-lalo na doon sa may kinatatakutan, ay talagang para bang mainit sa tenga ba? Para bang basta rights na pag-uusapan. Lalo-lalo yung may ginagawa ding medyo alanganin, no? Maliban doon sa walang problema sa amin kasi okay lang 'yan. Sa Canada ba, sir? Kasi sa Pilipinas,
uh, whether we like it or not, if someone will insist and express his right sa kanyang pinapasokang trabaho, talagang may respect yan. Oh, whether we like it or not, no? Parang may i-demote siya, ilalagay doon sa ibang trabaho. Kasi nga, parang mainit nga yung pag basta banggit tayo ng rights mga langga. Dito ba sa Canada, sir? Sa tingin mo, anong kaibahan ng pagpapalabas mo ng iyong karapatan bilang isang trabahador? Anong kaibahan sa Canada at sa Pilipinas? Please go ahead. Kung mayroon. Ito ang kagandahan sa Canada, right? Sa kagandahan, kunyari Pilipino ka at inalam mo ang iyong karapatan, may power ka eh. May power ka. Ibig sabihin, let's say for example, merong nangyayari sa trabaho na binubuli ka, or let's say como brown skin ka, tawag kang Indio, something like that. May mga batas kagaya ng sa Human Rights Code, right? Sa Human Rights Code, hindi ka basta pwedeng sabing tawagin i-discriminate, right? Hindi ka pwedeng i-discriminate by a race, by nationality, by sexual orientation, or something. So, pagka nagkaroon ng ganung pagkakataon, pwede mo silang balikan. Right? Pwede mo silang balikan. Kaya nga, sabi ko sa mga kapwa natin Pilipino, huwag kayong matatakot na alamin kung ano yung karapatan mo. Ang kaganda sa Canada kasi, mayroong batas eh. Pagka alam mo ang batas, hindi ka pwedeng matakot. Matakot ka kung hindi mo alam ang batas. Okay. Right? Kasi nga, wala ka rin alam eh. Oh. Wala. Pero pagka inalam mo ang batas at sinabi mo doon sa tao na alam mo ang batas, patatakot sila sa'yo. Now, thinking na yung isang empleyado dito sa Canada parang we will accept maybe for the benefit of the doubt, no, sa lahat ng mga empleyado overseas Filipino workers in Canada. Kasi may iba din na hindi alam eh. If they have concern and want a clarification and help advice from you, anytime ba handang makapagbigay ng tulong ang inyong grupo sa tawag niyan na sir sa ating mga kababayan? Please go ahead. Yeah, yes, Sir Ed, definitely. Ito yung cellphone ko. Pwede niyo akong tawagan sa 416-557-0966. Again, 416 Ano yun, sir? 416-557 57 0966. 0966. Yeah. I will Iyan ba, sir? Yeah. Yan ang phone number ko. So, pwede niyo akong tawagan anytime. Ang telepono ko parang 7-Eleven yan. Bukas yan. 24 hours. Matindi pala. Oh. So, handang tumulong talaga. Yan. Now, sir, dagdag ko pang katanungan, sir. Kailangan bang mag-alinlangan ang mga overseas Filipino workers na mga wala pang inahawakang papel na magpalabas ng kanilang saloobin patungkol sa nararanasan sa kanilang mga trabaho? Because whether we like it or not, mayroon pa dito yung hindi pa PR, nasa working visa pa lang, and they think that there are some issues and concerns that they want to address towards the company. Please answer that question, sir. Go ahead. Brother Ed, it's a big no. Yun ang sasabi ko. Kasi kailangan lang kumonsulta eh. Right? Kailangan ipaalam nila kung ano yung kanilang hinaing, kung ano yung kanilang problema. Kung sila yung magtatago lang doon sa kalang kwarto at iiyak doon, walang mangyayari. Nandito kami. Nandito niya si Brother Ed na pwede niyong tawagan para makontak kami. Right? Kasi unang-una, pagka hindi natin ginawa yan, right? Kunyari, ako, let's say, undocumented ako, right? At kailangan ko ng tulong, wala akong matulungan. Minsan, mapupunta ako sa isang tao na ang mangyayari is gagamitin lang ako, right? And then piperahan lang ako. Yung mga ganung sistema, right? O kaya naman, let's say, gusto mo magtrabaho, papasok ka sa agency. Kaya dito sa Canada, let's say sa Toronto, maraming mga undocumented, mga Pilipino, mga kasama natin Pilipino na biktima na tinatawag na precarious work. Ano yung precarious work? Ang precarious work, yun yung underpaid, unsafe work. So what happens, for example, na injury ka, right? Sino tutulong sa'yo? Sa tingin ba si company ABC, yung manager doon, tutulungan ka para bayaran kung ano yung nangyari sa'yo? Hospitalization mo? No, hindi ka nababayaran.
Right? So, kaya, bibigyan kita ng example, right? Mhm. So, meron isang Filipino worker dito sa may, sa Toronto. Ano to, katayin ng baka to right? Okay. So, itong Pilipinong to is nagtatrabaho siya doon sa loob as cleaner, right? So, pag cleaner siya, gumagamit siya ng mga chemicals So, pag Okay. gagamit niya ng chemicals, wala siyang PPE, wala siyang mask, wala siyang gloves, right? So, after 8 months, tinamaan siya ng cancer. Wow. So, doon sa cancer na yun, sa tingin ba tutulungan siya nung may-ari ng company? No, hindi. Yeah, umuwi siya ng Pilipinas. May cancer siya. Wow. So, Right? So yun yung mga insidente na sinasabi ko sila na kung sakasakali meron kayong problema, nandito kami para tumulong sa inyo. mm-mm. Right? So, Kasi kung hindi mo sasabihin ng problema mo, walang tutulong sa iyo. so meaning handa yung opisina ninyo, sir, sa pag-address din ng ganitong mga concerns. Yes. Mga langga, nandiyan sa inyong mga screen ngayon ang number ni Sir Alex Banaag para po inaman sa lahat ng may mga concerns no na inyong idulog, at least direktamente na masagot kayo ni Sir Alex at sa kanyang grupo, ano yung posibleng magiging tulong na ma-provide ng inyong grupo, Sir Alex. Tama? Yeah. Lalo nga ngayong COVID. Right? Yes, please go ahead, sir. Ngayong COVID, right? So, marami mga kasama nating mga Pilipino na nagtatrabaho sa agency na, siyempre, pagka ikaw ay, let's say, full-time worker, right? Pwede kang hindi pumasok So, siyempre, yung company kukuha ng agency worker at siya yung katrabaho doon. So, kung sakasakaling agency worker ka at tinamaan ng COVID, ano mangyayari sa'yo? Wala kang sick pay na makukuha kasi no work, no pay ka Tama, no, wala ka ring EI pala. Ano, sir? Wala kang EI. Oh. Ano yung EI? Baka magtanong sila, sir. Please go ahead. So yung EI, yung tinatawag na let's say Emergency emergency income. So for example, kung let's say ako nagkaroon ng let's say ng sakit, so pwede akong kumuha ng merong sweldo, merong certain percentage at least parang 7%. So hindi ka nagtatrabaho mga langga, no? Bibigyan ka at may kuan ka sa gobyerno. Walang di ka mapas mo dito. Tsaka isa pa dadagdag ko lang kapatid kasi ngayong COVID, no, kailangan kung sakasakali na ikaw ay worker at nakuha mo yung COVID doon sa trabaho, kailangan kumuha ka, i-report mo sa WSIB. Yung WSIB, right? So pagka let's say kagaya, kunyari caregiver ka at nakuha mo yung sakit dun sa pagtatrabahuhan mo, so i-report mo yung sakit mo na doon sa WSIB. Meron tayong Pilipino na nagtatrabaho sa WSIB na pwede rin tumulong. So kung sakasakaling kailangan ng tulong. Tama, sir, no? So sa lahat ng mga kuan pala, doon sa mga sinasabi nating mga nagtatrabaho sa agency, pumasok sa agency, binigyan ng trabaho, kasi nga agency siya so wala talaga siyang habol sa kanyang kumpanya. Walang habol. Now, there is a group na tinatawag o opisina. It is a government officer na kireate talaga o isang non-government organization din here in Canada. Yung WSIB, yung WSIB actually ang ginagawa niyan, sila yung tumutulong kunyakaring merong yung disability, right? Parang disability income to. Kunyari na aksidente ka, na injured ka, kasi nadulas ka sa trabaho, right? And then yung pagkakadulas mo sa trabaho, i-report mo yun doon sa WSIB, right? And then ang mangyayari, yung WSIB imbestigahan yung kaso mo, and then pagka you're okay, you're good, and then bibigyan ka ng parang yung pera para masustentuhan yung disability mo. Create yan ng Canadian government ng WSIB. Yeah. Tingnan niyo sa website, meron nga yung WSIB. Pero but WSIB is only kinikater nila yung mga sinasabi nating mga undocumented at mga nagtatrabaho to. Hindi, bali ito yung mga mga nagtatrabaho sa mga let's say kagaya mo, kagaya ko, right? Yeah. Akala ko kasi pag example, ang isang empleyado na nagtatrabaho sa isang company, kung mayroon siyang na example na injured siya,
directamente na siya na kukuha, mag-a-apply dun sa kanyang sinasabing AI. Yes, yeah. Kunyari aksidente, sa WSIB mo ano? Sa WSIB mo i-report yun. Ayun na yun. Mm. Kasi nga, minsan ang company, they will say, okay, file your EI to receive any compensation. So, meaning, yun na yung opisina dito sa, because ngayon ko pa lang ito nalaman yung program natin, now I know, now sa akin, bumalik, now I know. Oh. Yung WSIB, ang ibig sabihin yan, right, yung Workplace Safety and Insurance Board. So, ang mangyayari kasi okay. is yung company is nag-ano rin dyan, nagbibigay din. Nagbibigay din sila ng tinatawag na parang share dun sa ano na yon. And then kung sakasakaling ma-aksidente ka sa company na yon, and then sila yung kailangan i-report yun. Pero I'm sure there will be a documents also that will need to secure from the company. Oh yeah. Yung company, right? At saka yung doktor na titingin sa iyo. Magagawa yun sila ng documents na parang isasubmit din doon. At saka meron din tayong kababayan na nagtatrabaho doon na pwede nating itap if ever there are some employees. Kung sakasakali may question sila, yeah. May question sila at gusto nilang may claims ganon. Ay, that's good. At least may connection na tayong ganito, sir. Yeah. And if ever, sir, no? Kasi wala kaming contact doon sa WSBI. WSIB. WSIB. Iano ko lang sa iyo, send ko lang sa iyo yung kanyang yung phone number. Yes, para Contact sa information. ating mga viewers ngayon ng mga overseas Filipino workers dito sa bansang Canada, you can directly contact Sir Alex Banaag to his number in your screen right now, or you can message me if you have some concerns, especially in claiming or EI application through WSIB. That's WSIB, right. Yes, because there is a Philippine kababayan also working there, no? At least makatulong man lang sa pagproseso. Yeah, I think I would suggest na siguro maimbitahan mo siya sa isang araw sa show mo, and then para at least kung sakasakali, I will coordinate that para at least maimbitahan mo siya, and then magkaroon ng maliwanag sa mga followers mo yung tinatawag na WSIB. At least alam nila how to claim, no? Para na lang sa kanilang impormasyon. And actually, mga langga, no, I'm so very thankful to Sir Alex because why? Mayroon din siyang siniset sa akin na meet parang ganito rin na interview, no, sa isang kay Sir ano nga yung Sir si Jason Reyes. Si Jason Reyes, mga langga, no? He is a director of Migrant Resource Center Canada, MRCC. If not mistaken, mga langga, no? It's a non-profit migrant or institution which aims to empower workers through service, information, and advocacy. So, I will also communicate with Sir Jason Reyes with this one, Sir Alex. At least tawag din, maimbitahan din natin dito sa ating programa. And I'm so very thankful to you, sir, sa pagbibigay ng tawag niyan. Pagbibigay ng parang mga resource person to discuss here sa ating programa, Sir Alex. Thank you so much for that. Now, sir, meron akong isa pang katanungan, sir. Go ahead. Yung worker safety during pandemic, ano yung obligation ng isang company? Bali, actually, ang obligation ng company, kunyari, nagtatrabaho ko sa isang planta, and then yung planta na yun nagkaroon ng outbreak. So, syempre, ang kailangan inform niya yung mga trabaho niya, yung mga nagtatrabaho doon regarding WSIB. Kasi nga, ang problema kasi sometimes, kung bakit ang mga employer hindi nila i-report hindi nila ini-encourage na mag-report ang mga employee niya sa WSIB kasi tataas sa insurance sila eh. Kasi magki-claim din yung empleyado, ano? Kayo mga employer. Pero sa totoo lang, karapatan mo yun eh. Karapatan mo yun as empleyado eh. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kapatid, pagka hindi mo inalam karapatan mo, walang mangyayari. Oo. Baka may makarinig nito sa ating programa, baka may magsasabi doon, patay na tayo si Ed. Wala na. Nag-contact na doon. Magtigil kayo. So meaning, sa lahat ng kanilang mga concerns, no, regarding their concerns sa ilang kanilang trabaho, talagang open yung ating grupo na United Food and Commercial Workers, Sir Alex, for them. Yeah. Now, Sir Alex,
ano pa yung pwede mong ma-share sa ating mga kababayan na nandito sa Canada, whether they are undocumented or they are already PR, in terms of their, karapatan at pwede nilang ipalabas doon sa kanilang company, and are they need to be afraid and of doing so? Please go ahead. Yeah, bali ito ang message ko sa mga kasama nating mga Pilipino na huwag kayong matatakot na alamin yung inyong karapatan, right? Kasi unang-una pagka hindi mo inalam ang karapatan mo, mahirap eh. Lagi ka na lang matatakot eh, right? Ang takot kasi pagka tinamaan ka ng takot, wala. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Sabi nga nila, pagka pinandar mo yung takot mo, habang buhay kang tatapakan eh. Right? Okay. So, tawag niyan mga langga, baka next time around din, sir, especially if I receive a request here sa ating Bunguton Online Radio na pwede nating ma-discuss again dito sa ating Now You Know program. Can we do the same interview to you, sir? Yes, anytime. Yeah. Yes. Okay man yan na i-directly sa iyo na tawag niyan, na ipasa, but if need to be interviewed through this one, at least maraming makakaalam and ma-inform. Can we do it on air like this? Yes, definitely. Yeah. Thank you so much. Sir, nalagay din sa iyong trabaho ngayon is board of member ng ito yung UFCW. Ito yung itong steering committee member Filipino Workers Network in Canada. Anong opisina ito, sir? Please go ahead. Okay, so under kami ng Toronto Yorka Labor Council, right? Okay. So ang mga kasama ko dito is yung mga unionista na mga Pilipino, kagaya ng, let's say, sa Unite Here, kagaya ng steel workers. So marami din tayo mga kapatid, mga kababayan na mga kagaya ko na nasa ibang union na pareho ko rin ng ginagawa. Kagaya nung isang kasama ko si Demelin, nasa Unite siya. So sila yung nagrepresenta ng mga nagtatrabaho sa mga hotels. Okay. Yeah, so marami tayo dito. So dahil dun sa Filipino Workers Network na yon, ang trabaho namin is para i-unify yung mga Pilipinong manggagawa dito sa Canada. Yeah. Sir, sa kabuuan, working in I was connected before in radio broadcasting the Philippines while also doing my work as both, sir, in the Philippines in preparing for my dream to come in Canada. Having this kind of work, how fulfilling you are right now. You are more than 20 years in Canada and you are working in this organization for 12 years. How happy and fulfilling you are right now? Thank you. Bali, I should say na ano ko yung bang masaya ako sa trabaho ko kasi ang feeling ko isa na natutuwa ako sa sarili ko sa, alam mo na, masarap tumulong sa tao eh. Pagka nakatulong ka sa tao, let's say for example, alam mo na ginigipit yung kababayan mo sa trabaho at natulungan mo, masaya ako doon eh. Kasi hindi lang siya napasaya ko, pati yung pamilya niya napasaya ko rin. Nabigyan ko ng magandang kinabukasan yung family niya eh. Kung ako man umupo sa table with the employer to negotiate the contract at maganda yung kontrata na nakuha ko para sa kanila, sa mga kapwa ko Pilipino, masaya ako dun eh. Nabigyan ko ng dagdag sahod, nabigyan ko ng magandang benepisyo yung kanilang family. So, masaya yung feeling ko dun. Sir, may hinahanap pa ba si Sir Alex sa kanyang buhay dito sa bansang Canada? Or okay ka na? Actually, masaya na ako. Masasabi ko ngayon hindi mapuputol yung pagtulong ko kasi patuloy ang pagpasok ng Pilipino dito sa Canada eh. Mm-hmm. Yun nga lang, at saka siyempre hindi lang yung patuloy, maraming mga Pilipino na sabihin nating dito na pinanganak na siyempre iba yung kanilang mentality. Pero nandun pa din yung pusong Pilipino na alam nila na pagka may tipong naapi, kailangan itayo at ipaglaban yung karapatan. Maraming salamat for that, sir, and nakikita ko talaga yung yung sinseridad, yung sa puso nyo
as you explained sa inyong trabaho at dapat gawin ng ating mga kababayang mga Filipino nandito sa bansang Canada pertaining to the rights towards their company. Now, sir, mayroon ka bang pasalamatan na diyan dito sa Canada, mga kasamahan mo sa grupo ninyo sa United Food and Commercial Workers in Canada or in the Philippines also? Please go ahead. Okay, so ako po yung nagpapasalamat sa mga kababayan natin dito sa Canada, sa Toronto, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko sa work, yung po mga kaibigan ko sa Pilipinas. Alam ko na po ang Bunguton Online Radio ay hindi lang pang Canada, pang buong mundo pa. Right? So maraming salamat Sir Ed sa binigay mong pagkakataon na para makapanayam at makasama ngayong gabi nito yung mga kasama natin sa Pilipino. At unang-una, wag kayo matatakot na ipaglaban ang karapatan ninyo. Last, sir, ano yung, kahit bigyan mo ako lang, kahit lang tatlong attitude na dapat nasa puso mo bilang isang overseas Filipino workers para magtakal ka, example dito sa bansang Canada that you already had more than 20 years na sa Canada? Unang-una yung pagtingin sa kapwa-tao, right? Yung pagtulong, right? Yung pride, kung sakaling meron kang pride, ibaba mo yung pride. Kasi yung pride kasi minsan yun yung parang pipigil sa atin sa paglago natin eh. At saka isa pa yun nga, sabi ko lagi na wag kang matatakot na harapin kung ano yung nasa harapan mo. Kasi yung kung ano yung nasa harapan mo, yan yung ano mo eh. Yan yung yun yung road na tatahakin mo. Tsaka ang huling-huli is wag na wag kang matatakot na i-improve yung sarili mo. Kaya ako ang naging ano ko sa pagdating ko dito sa Canada, sabi ko sa sarili ko ba na hanggang habang buhay na ba ako dito sa Manukan, habang buhay na ba ako magsasalansan ng box sa trailer. So yun yung naging parang challenge sa akin. So dito sa mga kapwa nating Pilipino na dito sa Canada, huwag kayong matatakot na i-challenge yung sarili nyo. You have to go out at your box. So baka sa ako kaya sa radio kaya ako dito sa TV. Tanong lang yung mga langga kayo naman huwag kayong mag-relax lang kayo diyan. Now sir, you work on in the Philippines sa Purina before. Actually sir, I had also my small business before in the Philippines. I delivered rice bran sa Purina, Cagayan de Oro. Mm-hmm. At Purina Mills. Yeah, Purina Mills. Yes. Yung gawaan nyo ng feeds, no? Oo. Medyo hindi rin mahababa, nakapagtrabaho din at maraming mga galing din doon sa inyo na assign doon. And you are mentioning that your family is from Mindanao. Yung saan ba yun sir? Sa Bisaya po yung aking lolo. So that's why hindi talaga ikakaila mga langga na may lahing Bisaya si sir. Bakit kamo mga gwapo At saka nabanggit mo sir na you're from Batangas because ang parents, ang father ni Commander is Batangueño. He is from San Nicolas, Batangas. Where are you in Batangas? Ang Banaag po ay taga Batangas is Nicolas. San Nicolas, Batangas yan. Baka alam din yan siguro ni Juan. Juan niya sir, Sanggalang ang apelyido nun. Sanggalang. Yeah. And once again sir, thank you so much for giving Bunguton Online Radio the time to be with you tonight, and thank you for the information that you shared to us. And mga langga, please don't forget to contact Sir Alex Banaag sa kanyang cellphone number na 416-557-0966. And hopefully, sir, we can also set a schedule with the WSIB sa kababayan to discuss also this matter through this program Now You Know sa Bunguton Online Radio. And also, makitulong naman na makonect ako kay Sir Jason Arias para ma-interview din natin sa ating programa. Yeah, isa pa nga pala kapatid, si Jason Reyes. So sakaling yung mga listeners mo may katanungan sila sa mga yung mga nagtatrabaho sa yung mga sa home care or something, yung mga nagtatrabaho dito parang kasambahay. So marami siyang mai-share sa inyo regarding that stuff, and also sa mga undocumented workers. Wow. Once again, Sir Alex, maraming salamat, and isa pong karangalan ang makasama kayo sa mga sandaling ito, Sir Alex. Maraming salamat.
Yes, mga langga, atin Thank po you. kasama si Sir Alex Banaag, a National Representative, United Food and Commercial Workers Canada, Board of Member, UFCW Minority Coalition, and Steering Committee Member, Filipino Workers Network in Canada. Once again, Sir Alex, thank you so much for being with us tonight dito sa ating programang Now You Know sa inyong Bunguton Online Radio. Maraming salamat once again, sir. Thank you. Maraming salamat. Mga katanungan na dapat mong malaman. Mga kasagutan sa mga susing katanungan. Ops, teka lang. Ikaw ba'y naguguluhan? Aba, kinig na at manood sa programang Now You Know. Now You Know. Now You Know. Dito lang sa Bunguton Online Radio. Kasama si Kuya Ed. Buksan ang puso at isipan. Now You Know. Now You Know.